makikita nyo talaga dito na wala po talagang drama-drama sa ICC. Ano po at talagang kinakailangan na itong si Duterte ay harapin yung kanya mga posibleng pananagutan. Dahil po dito, sa nakita nating balita noong January 26, sinasabi po dito mga kababayan na ayon po sa News 5, breaking news, fit to stand pre-trial si Duterte. Kinumpirma ng International Criminal Court ICC na maayos daw po ang kondisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para humarap sa paglilitis kaugnay ng kinakaharap niyang kaso na crimes against humanity dahil sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Itinakda rin ng ICC ang naudlot na confirmation of charge hearing sa kaso ni Duterte sa February 23 mga kababayan 2026. Ibig sabihin, sa February 23 po mga kababayan magkakaroon po ng confirmation of charge hearing. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Abang-abangan nyo po yan mga kababayan kasi makikita nyo yung appearance ulit ni Digong kung totoo ba na mahaba na yung buhok niya at kung totoo ba mga kababayan na siya ay namayat na ng sobra ayon po sa kanyang mga anak mga kababayan. So ngayon, ang pinakamagandang balita po dito, mabuhay talaga. Ito pong International Criminal Court kasi hindi umuobra sa kanila yung mga drama-drama ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kung mapapansin po ninyo, di ba may mga bagong interview na naman etong si Sara Duterte mga kababayan. At eto, sa interviewing ito ni Sara Duterte mga kababayan, dito nyo makikita kung gaano kadali na mag-flex ng iPhone 17 Pro Max nang hindi halata. So ito, i-play po natin. Diri sa ICC. Kasi sinasabi po dito mga kababayan, bias political court. Ito daw pong International Criminal Court. Ayon po kay Sara Duterte yan. Binuweltahan ni Vice President Sara Duterte ang naging desisyon ng International Criminal Court, ICC, na maayos umano ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para humarap sa pre-trial proceeding ng kasong crimes against humanity. Ayon kay Duterte, na pre-judge ng ICC ang kaso ng dating Pangulo kaya't idinidiin niyang isa itong bias political court at hindi isang tunay na court of justice mga kababayan. So ngayon sa madalit salita, nagsasalita na naman si Sara Duterte ng ikapapahamak ng kanyang tatay. So yan yung isang patunay mga kababayan. 'Di ba? Yan yung isang patunay na talagang para sa akin in my personal opinion, na talagang etong si Sara Duterte pinapahamak yung kanyang tatay. Talagang ayaw niya makalabas yung kanyang tatay mga kababayan. Yan po yung nakikita ko po dyan. Talagang ayaw niya makalabas yung kanyang tatay. Anyway, tuloy pa natin. As I said, no, di na nato na siya naon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political. Sabi dito, wait lang, may nag-comment. Nasaan yun? Sabi ni Nexon Balador, kamusta Idol Jake yung pagpunta ninyo sa China? Idol, napanood ko lang ngayon. Idol, mabuti nakita mo yung papers mo na naiwan. Oo, alam nyo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo ganito. Diba, ito, nung nakaraan ko pa sinabi, uulitin ko lang ulit ngayon. Walang labis, walang kulang. Doon sa mga Chinese people, sa mga Chinese citizen, wala tayong problema sa kanila. Ang problema lang natin yung polisiya ng Chinese official, like mga Chinese Coast Guard, doon po sa West Philippine Sea, sa teritoryo po natin mga kababayan. Pero yung mga tao doon sa China, wala silang pakialam sa politika ng kanilang bansa. At saka take note mga kababayan na mababait yung mga Chinese citizen doon po sa China. Like naiwan ko nga yung lagay ng passport ko. Yung passport ko mismo naiwan ko mga kababayan. At talagang hinanap ko pa. Pero buti na lang hinanap nila ako. Yun yung totoo dyan. Honestly mga kababayan. Court, no? Hindi siya court of justice. So, out of the na. Yung mga didisit to, damhin nyo. Yung sinasabi ni Sara Duterte, ayan diba? Sa ginagawa niyang yan yung isang patunay na talagang saglip na matulungan niya yung kanyang tatay, talagang idinidiin niya pa mga kababayan sa sa matinding pagkakasadlak dyan po sa International Criminal Court mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin.
topic ng ICC. Ang kadtong violation sa rights ni President Duterte inside 'Di ba napakadaling mag-flex ng iPhone 17 Pro Max nang hindi halata. Ganyan lang kasimple mga kababayan. Kapag ka naka iPhone 17 Pro Max ka, ganyan lang mag-flex nang hindi ka halata. the Philippines. Yeah. Maog yun to ang para sa to mga Pilipino ang kanang kuan. Dapat to naon-naon. Ah, 'di ba? Diri sa ICC, as I said, no, di na nato na siya naon. Kung na-prejudge na nila ang kaso Baka sabihin ng mga DD-shit, hindi Jake, inggit ka lang kaya mo lang sinasabi yan, wala ka kasing ganyan. Hindi, alam nyo mga kababayan, hindi lang kasi ako pala ng mga gamit ko, pero sa totoo lang mga kababayan, napakaliit na bagay lang yan. Para sa akin mga kababayan na in my personal opinion, inaano ko lang kasi sa inyo kasi masyadong obvious naman. Mga kababayan, o sabi nga dito na nag-comment sana all naka iPhone 17 Pro Max. Sana nga, 'di ba mga kababayan? Sana all flex iPhone 17 Pro. 'Di ba? Ganyan lang mag-flex mga kababayan nang hindi ka halata. Hoy Sara, magtagalog ka. So ngayon mga kababayan, ito pa daw. Tuloy natin kasi isusumbong daw ni Sara Duterte. Ito daw pong si Digong mga kababayan sa tawag dito. Etong si Kaufman pala kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, puro palpak daw. Puro sablay daw ang ginagawa nitong si Kaufman. Kasi sabi dito, basahin natin. Ayan sabi dito sa Abante, una sa balita. Ayan BP Sara isusumbong mga olats o mga talo ni Kaufman. Abogado namumuro na daw po kay Digong. Bakit daw mga kababayan? Sabi dito ni Sara Duterte, kakausapin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga panawagan na palitan na ang abogado nito dahil sa madalas na pagkabigo sa mga inihaing motion o petisyon sa International Criminal Court ICC. Nitong Lunes lamang binasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hirit ng depensa para po sa indefinite adjournment ng proceedings kay Duterte dahil po sa umano'y cognitive impairment po nito. Sabi pa dito, nagdesisyon din ng chamber na ituloy ang confirmation of charge hearing laban sa dating presidente sa Pebrero 23, 2026 mga kababayan. Sa ambush interview sa The Hague, Netherlands, nitong Enero 27, inusisa ng mga reporter ang Vice Presidente kung tinatanong nito ang kanyang ama kung kailan magpapalit ng abogado. So sagot daw ni Sara Duterte, I will ask the question tomorrow of former President Duterte. I forgot the question kanina, sagot ni BP Sara. Nauna na rito ay nanindigan ang defense team sa pangunguna ni Nicholas Kaufman na short term memory ng dating Pangulo ay nakakaapekto sa kanilang kliyente at may hirapan maalala ang information for more than a short space of time mga kababayan. Sabi pa dito, hindi naman kinagat ng ICC judge ang argumento ng abogado ni Duterte. Sa kabila ng pagkatalo, sinabi ni Kaufman na iaapilan nila ang desisyon ng chamber sa kadahilan ng hindi umano nabigyan ng due process ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi umano pinayagan ng depensa na isumite ang kanilang medical evidence para patunayang hindi kakayanin ni Duterte na humarap po sa paglilitis ng kanyang kaso. Pero ang ending, bigo pa rin. Mga kababayan, etong si Kaufman na ipanalo yang kanilang hinihiling na yan. So sabi pa dito mga kababayan, eto tuloy pa natin. Si Duterte ay nakulong sa detention facility ng ICC simula noong Marso 2025 dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay na madugong gera kontra ipinagbabawal na bato ng kanyang administrasyon. So ibig sabihin mga kababayan, may tsansa na mapalitan eto pong si Kaufman mga kababayan. Diba? Yan po yung pinakamatindi na posibleng mangyaring senaryo. At kapag ka itong si Kaufman napalitan, tatagal ng tatagal yung proseso patungkol po kay Digong hanggang sa maging abo na lang siya na ilalagay sa garapon. Diba mga kababayan? Sorry
Kasi pinoprovoke ako ng mga DD shit. Sabi nga dito, sayang natanggal ni Ma'am Dolly Babes. Sabi nga doon, ano daw, pinagpapahari na sana bawian ang buhay si PBBM. Pero hindi nyo ba naiisip na di hamak na baka si Duterte pa yung mauna? Dahil sa dami niyang atraso at pambabasto sa Panginoon, diba kaya ingat-ingat kayo sa mga pahari nyo na yan, baka mag-back to you yan. Diba mga kababayan? Kaya ngayon, kung mapapansin po ninyo, ganun na lamang katindi mga kababayan, ang ginagawa nitong si Sara Duterte kasi ayaw niya talaga na yung kanyang tatay ay makalabas sa International Criminal Court kasi maano yan mga kababayan, magagamit niya pa yan pagdating po ng eleksyon. Yan po yung nakikita natin dyan. Magagamit niya si PBBM, si dating Pangulong Duterte para makakuha ng awa at simpatya sa mga kababayang Pilipino po natin once na may mangyaring hindi maganda kay Digong dyan po sa dahig mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, ayon dito sa balita, yan, pakinggan po natin, ito daw pong ICC ruling sa kaso ni dating Pangulong Duterte na kung saan sinasabi ni Sara na bawal daw talakayin sa detention facility. So ito, pakinggan po natin. Hindi kasama sa topic na mag-amang Rodrigo at Sara Duterte ang anumang tungkol sa kaso ng dating Pangulo nang magkita sila sa loob ng International Criminal Court Detention Facility. Ayon kay VP Sara, mahigpit na pinagbabawal ng ICC na matalakay ito sa sinumang bibisita sa former president. Kayaan niya, hindi niya nabanggit sa ama ang fit to pre-trial ruling ng International Tribunal. Ngunit sa mga susunod na araw, nakatakdang makipag-usap ang Vice Presidente sa legal team ni FPRRD. Ayan Okay siya today. Nag-snacks kami habang nagkukwentuhan and madami kami napag-usapan. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita ko ngayon at nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob pero ekli lang yung oras. Pero sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pa lang, meron ako. Ay, take note mga kababayan baka makikita nyo to sa makikita nyo ito sa mga social media. Fake news po ito, wala po itong katotohanan Ito, pakita ko lang. Yan. Ayan, yung medical record na yan, wala pong katotohanan yan. Fake news po yan mga kababayan. Kasi baka mamaya makita nyo sa social media yan, kumakalat. Ito, wait lang. Zoom ko lang. Ayan. Ayan Yan. Yan, may nakalagay na safe looks na yan. Baka makita nyo sa social media. Wala pong katotohanan yan. Fake news po yan at yan po ay pinatotohanan na ng tawag dito, pinasinungalingan na ng PCO. Yan po yung binabasa natin kanina na sinabi mismo mga kababayan ng PCO na wala pong katotohanan. Anyway, tuloy pa natin. Tuloy pa natin na itong ating talakayan. Mga meeting na kasama kanya legal. So yan maliwanag na sinasabi dito ni Sara, kung mapapansin po ninyo. Kasi may mga part pa siya dyan, hindi ko na lang makita yung video na sinabi niya na na malabo na makalabas. Etong si dating Pangulong Duterte talagang makukulong dyan po sa International Criminal Court. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, dito naman po, sa issue naman po ng kaso ni Duterte, talagang tuloy po yan sa February 23, nahaharap etong si Digong at makikita nyo ulit yung appearance ni Duterte sa publiko. Kung talagang may katotohanan, napayat na ba siya, o kung talagang sakiti na ba siya, o kung talagang mahaba na yung buhok niya, o kung talagang butot balat na siya. Mga kababayan. So anyway, tuloy natin to. D. Kasi may sinasabi si Sara dyan. Okay siya today. Nag-snacks kami habang nagkukwentuhan and madami kami napag-usapan. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita ko ngayon at nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob pero
Ay, shoutout kay Boss Mike ha. Boss Mike, may galab shoutout sa'yo ha. Thank you, Boss Mike sa panonood. Ayan, subscribe nyo si Boss Mike ha. Ekli lang yung Tapos mamaya, after nito guys, may Vengador tayo ha. oras. Pero sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pala, meron ako mga meeting na kasama kanya legal. Kasi tingnan nyo, nakakapagtaka kasi dito, bakit laging olats etong si Kaufman? Lagi naman siyang mini-meeting ni Sara Duterte. Baka mamaya sinasabi mga kababayan ni Sara kay Kaufman, na okay lang yan. Patagalin mo lang yung kaso ng tatay ko dyan sa loob para magamit namin yan pagdating ng eleksyon. Diba mga kababayan? Kasi kung talagang mahal ni Sara Duterte etong si Digong, tutulungan niya makalabas eh. Pero base po sa sinasabi ni Sara Duterte mga kababayan, sa madalit salita, ayaw niya ng makalabas. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 'Di ba parang mas lalo niya pang idinidiin sa matinding problema yung kanyang tatay. Ikaw ba naman, kung may bait ka ba naman, sabihin mo na yung ICC hindi tunay na court ng hustisya. 'Di ba? So ibig sabihin hindi ka naniniwala na yung tatay mo malilitis ng tama. Sa madalit salita, sinisiraan mo ang International Criminal Court at dahil dyan, mas lalo mo lang idinidiin yung tatay mo. Kaya nga mga kababayan, ito ang paniniwala ko dyan, ayaw talaga ni Sara na makalabas yung tatay niya. Kasi ang gusto niya po talaga, magamit yung tatay niya para makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin pagdating ng 2028 national election. Yan po yung nakikita ko po dyan, mga kababayan. Pero kayo, ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa mga pinaggagawa ni Sara Duterte para maidiin ang kanyang tatay? Comment below na lamang po ha kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan. Kaya nga ako sa totoo lang, talagang dapat ito yung ipinamamalita ng mga didisit kung paano ipahamak ni Sara Duterte yung kanyang tatay, hindi yung ipahari na namayapa na or nakoma ang ating mahal na presidente. Kasi mga kababayan, eto kung titingnan nyo, wala namang ginagawang trabaho. Etong si Sara Duterte, dito po sa ating bansa, sa madalit salita, wala pong silbi yan. Inutil na vice-presidente yan, mga kababayan, pasintabi. Diba? Kasi karapatan naman natin na sabihin kung ano po yung nakikita po natin. Kasi tingnan nyo, kahit nga sa kanyang tatay, diba talagang gusto niya na maidiin yung kanyang tatay, gusto niya na mapahamak yung kanyang ama para magamit niya sa 2028. Payag ba kayo na maging presidente yan? Yung sariling ama nga, gustong ipahamak. Sa tingin nyo, pag naging presidente yan, baka ang buong Pilipinas ipahamak niyan. Diba mga kababayan? Anyway, comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo. Hingil po dyan